Sa Tagalog ay muling ipinanganak. Muling isinila. Tayo ba, Brother Yuri, sa edad natin ito, pwede pa ba tayo isilang ito? Pwede ba? Pwede pa. Naalala ko siya Cornelio Si Nicodemus. Nicodemus pala. Sabi ni Kristo merong isang lalaki ron. Sabi niya, bumaba ka rito, dito ka, halika. Sabi niya, malibang ikaw ipanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Nicodemus, paano ko ipanganak muli? Papasok muli ako sa sinapupunan ng nanay ko? Doon na-enter na. Sabi ni Kristo, hindi yun ang unawaan ang sinasabi ko. Kinakailangan ikaw ay ipanganak na muli sapagkat kapag hindi ka pinanganak sa tubig at sa espiritu, sayang lang yung pagdadalo natin gabi-gabi. Sabi ni Kristo, pag hindi ka muling pinanganak sa tubig at sa espiritu, sayang ang dasal nyo. Imbalido. Kapag hindi ka pinanganak sa tubig at sa Espiritu Santo, sayang yung pagsisimba mo, walang kabuluhan. Para ang lahat ng ginagawa natin, panalangin, pagsisimba, paglilingkod sa Diyos, paggawa ng mabuti sa kapwa, paggawa ng pagsunod sa utos ng Diyos, lahat dyan magkakaroon ng kabuluhan sa harapan ng Diyos sa isang kondisyon, kailangan ipanganak ka muna. Kapag hindi ka pinanganak kay Kristo, yung hinihingi ni Kristo, di mo kayang gawin. Magagawa natin yan sa tulong ni Kristo, pero kinakailangan dadaan ka muna sa prosesong be born again. Kinakailangan ipanganak tayo. Ito ang huling panawagan ng Diyos sa atin. Lahat ng tao na relihiyon, ano man ang relihiyon, Katoliko ka man, Sabatista ka man, Iglesia ka ni Cristo, Metodista ka, ano man ang relihiyon mo, kinakailangan dumaan tayo sa muling kapanganakan. Ngayon, tingnan natin yung aral ni Cristo, paano tayo ipanganak na muli? Basahin natin. Malibang, ano daw yun? Ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sino gusto makakita ng kaharian ng Diyos? Kung ayaw nyo, may sayang lang ang pagdadasal nyo. Sayang lang ang pagiging Kristiyano. Kaya tayo naging Kristiyano, kaya tayo nagpapaka-Kristiyano kasi may inaabangan tayong kaharian ng Diyos. Hindi ba sabi sa dasal natin, Ama namin? Ama namin nasa langit ka. Ulit-ulitin natin yun. Sambahin ang pangalan mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ano susunod? Dumating nawa ang kaharian mo. Sa makatuwid, inaantay nating mga Kristiyano, Sister Antoinette, yung kaharian ng Diyos. Hindi yung kaharian dito sa lupa. Yung kaharian dito sa lupa, hindi namamalagi. Kaya ka puro digmaan Yung mga kaharian dito, ang sabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng mga digmaan. Kaharian, laban sa kaharian. Bakit? Hindi nananatili ang kaharian dito. Puro digmaan, puro patayan. Pero sabi ng Panginoon, meron siyang kaharian na hindi matatalo, hindi mawawala, hindi mamamalagi. Pero bago ka makarating dyan sa kaharian na yan, kailangan ipanganak na muli tayong lahat kasama ako dyan. Ngayon, paano pinaliwanag ni Kristo kung paano na ang tao'y ipanganak? Basahin natin. Saan dapat ipanganak na muli ang isang tao? Basa. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Maliban na ang tao'y panganak ng tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Gusto natin pumasok sa kaharian ng Diyos. Yung tubig ang nanganganak. Akala natin tao lang ang nanganganak, ano?
Yung tubig po, nanganganak ng tao ang tubig. Pakinggan po nito. Tingnan natin ang susunod. Ang pagkapanganak sa tubig. Unawain natin, paano tayo ipanganganak sa tubig? Pakinggan natin. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan. Sino yung Juan? Juan Bautista. Sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan. Nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon saan? Sa tubig. Ibig sabihin, nalubog siya sa tubig. Pagkatapos umahon siya, at narito, nagabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumapag sa kanya. Ano ibig sabihin nito, mga kaibigan? Ito na yung pagkapanganak sa tubig at pagkapanganak sa Espiritu. Ano ang proseso? Kinakailangan ang tao ay dumaan sa proseso ng bautismo. Kung tawagin natin sa Tagalog ay binyag. Sino po rito ang nabinyagan? Lahat kayo nabinyagan. Si Ate Ne, nabinyagan na po kayo. Ako nabinyagan din ako. Ang dami kong binyag sa akin. Marami akong binyag na pinagdaanan. Nung ako'y sanggol, Ate Ne, ako'y binabinyagan ako ng nanay ko. Hindi ko alam yun. Wala akong alam noon, kundi sabi ng nanay ko, saksaan mo ng bote ng yung gatas. Itigil yan. Pangalawa, nabinyagan pa uli ako. Anong binyag yun? Ano iniisip nyo? Yung binyag yung pangalawa, sa born again, yung pagpapatod ng kamay. Di ba? Oh, yung the name of Jesus Christ, amen, amen. Sabi nung pinapatugan ko, another binyag yun. Oh. Pangatlo, ang may pangatlong binyag ako. Ano yung pangatlong binyag ko? Brother Yuli, bininyagan ako, may edad na sa panahon natin ngayon, sa Adventist. Nabinyagan. Mga kaibigan, ang sabi nyo, lahat kayo'y nabinyagan. Basahin natin ang nakasulat sa Pisara. Bakit nagpabautismo si Jesus? Tingnan nyo, si Kristo Diyos na nagkatawang tao, bumabasa. Isipin mo, Diyos siya, nagkatawang tao, sa pagkakatawang tao niya, yung katawang tao niya ay pinabinyagan niya kay Juan Bautista. Bakit? Ito sabi. Ngunit pagsagot ni Jesus, ganyan ang alin? Ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. Ibig sabihin, pag ikaw nagpabautismo ayon sa utos ni Kristo, yung paglubog mo sa tubig, yung pagbabautismo mo, hindi dahil sa religion, kundi pagganap mo ng ng katwiran ni Kristo. Ayun. Pagganap ng buong katwiran ni Kristo. Hindi dahil sa pagganap mo na ikaw sabatista. No! Kaya ka nagpabautismo para ganapin mo yung katwiran ni Kristo. Yun ang kahulugan ng bautismo. Pakinggan na.